So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po kasi may napanood po akong report ng bilyonaryo ni Corina Sanchez. So, base po sa report na gusto ko pong i-share sa inyo, sumagot pala si Sara Duterte kung saan niya ginamit yung confidential fund. Minsan na nga lang sumagot, bobo pa, no? So, ngayon, ang sabi ni Sara Duterte, na ginamit daw po niya yung confidential fund para labanan daw po yung kahirapan. So, poverty alleviation. So, ang tanong dito, no, bobo rin talaga ito eh, no? So, ngayon, mga kababayan, yung poverty alleviation, mga ka-streetwise, hindi naman po ito sakop ng OVP at saka ng Vice Presidente at saka ng DepEd. I mean, okay. Yung poverty alleviation, mga kababayan, opisina po yan ni Larry Gadon. So, ano ba? 'Di ba? Gusto mo bang mamura ni ano, gusto mo bang mamura ni Larry Gadon? So ito, so para mas maganda 'no, panoorin natin 'tong video report ng bilyonaryo. Okey, sige, panoorin natin 'to, sige. Muling dinepensahan ni VP Sara ang confidential funds ng kanyang opisina. Ayon sa VP, ginagamit nila ang pondo para sa trabahong may kinalaman sa national security. Paliwanag niya, lahat ng proyekto at programa ng OVP ay nakatutok sa paglaban sa kahirapan. Ayun, so sabi dito, all the projects and programs of the Office of the Vice President target poverty alleviation. There is direct, correlation between poverty and national security. So, ito so ngayon kaya meron daw pong kinalaman yung kahirapan sa national security. Okay, okay. Tangina talaga. So mga kababayan kasi, alam nyo, so pinipilit ko pong i-connect kung paano nagkaroon ng koneksyon yung poverty sa national security. So ito yung medyo nakuha kong ito yung medyo naisip ko eh. So kapag may poverty, gagawa ng krimen yung mahihirap kasi nga poverty eh. So, gagawa ng krimen, so national security nga. Okay. Pero in the first place mga kababayan, ang sinasabi natin dito, 'di ba? Hindi po mandato ng Office of the Vice President yung poverty at saka krimen at saka national security. Hindi rin po mandato ng DepEd directly yung national security at saka poverty. 'Di ba? Okay. So ngayon, meron siya binabanggit dito no na Vice President Target Poverty Alleviation. So ito po ay opisina ni Larry Gadon. So ano bang gusto mong palabasin dito? Ikaw ba nakipag-coordinate ka ba kay Gadon? Ha? Baka murahin ka ni Gadon dito. Oh, i-continue natin Sige. May kinalaman sa national security. Paliwanag niya, lahat ng proyekto at programa ng OVP ay nakatutok sa paglaban sa kahirapan at may direktang ugnayan daw ang kahirapan sa pambansang seguridad. Dahil dito, naglaan sila ng pondo para daw sa kanilang mga proyekto para makamit-an niya ang peace and order sa bansa. Wala namang nabanggit si VP Sara tungkol kay Mary Grace Piatos at sa marami pang ibang pumirma sa mga resibo ng kanyang opisina na sinasabing hindi naman mga totoong tao. So actually mga kababayan no, ito yung report lang to kanina. Okay. So ngayon mga ka-streetwise no, kita niyo ang labo talaga 'di ba? So ang tanong ano ba talaga yung totoo? Ang dami mong sinasabi eh. Una, hindi naman ito yung sinabi mo nung pinagtatanggol mo yung budget mo sa Senate. Wala kang binanggit tungkol dito. So balikan natin yan mamaya no. So kay Gadon muna tayo. Okay. So ngayon ang binabanggit ni Sara Duterte no na poverty alleviation. Yan tingnan niyo Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation of the Philippines. Since kailan yan? Since June 26, 2023. So may confidential fund ka na nito. So ang tanong dito, nakatanggap pa si Gadon. Si Gadon ba nakaambon ba ng confidential fund mo? Kasi poverty alleviation eh.
Hindi, kasi ang point dito, kumikilos ka mag-isa. Di ba? Oh, ngayon, iba na naman yung sinabi mo ngayon. Hindi naman ito yung sinabi mo dati ah. So pakita ko sa inyo, no? Tingnan nyo ah, nung sinabi ni Sara Duterte noong 2023 din. Sabi niya dito, no? From feeding program, from feeding programs to tree planting, Sara says confidential fund used across the board. Ito, malamang alam niyo to eh. O, di ba sabi niya dito ah, Duterte's program. Duterte enumerated the following programs of the OVP, which he confirmed were covered or supported by confidential expenses. Some of these, such as Libreng Sakay program, are the OVP's flagship public assistance project that were launched early into Duterte's term in 2022. Ayan ah. So ito yung mga listahan po ng mga ginastusan ni Sara Duterte ng confidential fund. Ito yung sinabi niya noong 2023 nung nakikipag-budget hearing po siya sa Senate nung medyo konti pa yung topak niya sa ulo, no? So, entrepreneurship program, no? Entrepreneurship program. Hindi po ito sakop ng confidential fund. Peace building in communities. Di ba? Peace building in communities yan, posible. Pero hindi pa rin eh, di ba? Pagbabago campaign. 'Di ba, yung pagbibigay nga po ng school supplies. So anong confidential fund dito? Anong intelligence dito? Ito pa pagbabago, a million learners and tree. So tree planting. O yung pansarap program, feeding program, disaster operation center o libreng sakay. So ngayon mga kababayan, no, malinaw po talaga na na malversation of public funds po ito. Kasi una sa lahat mga streetways, no, yung confidential fund po dapat ay ginagastos po dapat ito sa pagbili po ng intelligence, pagbili po ng impormasyon, pambili ng impormasyon, 'di ba? Pambili ng pangbayad sa mga warehouse, pangbayad sa mga sasakyan na konektado po sa intelligence na trabaho. So anong ang point ko dito, ito yung sinabi mo noong 2023. Tapos naman, yung sinabi mo naman ngayon 2024, bago matapos yung taon, eh, ang confidential fund ay ginamit mo sa poverty alleviation. So, palpak pa rin, mali pa rin. Kasi poverty alleviation, mga kababayan, hindi po ito sakop ng intelligence na trabaho. Di ba nakuha niyo yung point, mga kababayan? So, dinadami mo pa si Gadon dito. Dapat nga murahan ka ni Gadon eh. Oh. So, ngayon, mga kababayan, no, ito 2 hours ago, nabasa ko to sa News 5. Sabi dito, no, okay, wait, lakihan natin, So ito, no, so ito yung sabi ni Sara dito, no, ito bagong report lang to ng News 5 eh. Okay, okay. Vice President Sara Duterte maintained that she will not disclose how she spent her confidential fund, which came from public taxes, claiming that it could compromise national security. Okay, so iba na naman to. Iba na naman to. Iba na naman 'tong sinasabi mo. So nung una, 2023, sabi mo, ginamit mo sa tree planting, ginamit mo sa libreng sakay, ginamit mo sabi sa entrepreneurship, yung confidential fund. Tapos sabi mo nung kanina lang din sa report ng bilyonaryo, ginamit mo panlaban sa kahirapan. Tapos ngayon naman, sasabihin mo na naman, hindi mo sasabihin kung saan mo ginamit yung confidential fund kasi nga makakompromise yung national security na which is in the first place, hindi mo naman trabaho yon. Di ba nakuha niyo yung point yung mga babayan? Sinto-sinto po talaga ito. Kung ano-ano na po sinasabi nito. Eh, ang tanong dito mga kababayan, kapag nagkaroon po ng hearing ngayon sa 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 Senate, sa impeachment, eh maungkat tong mga statement mo na to. Di ba? So, ewan ko ba, no? So, yan. So, yun mga streetwise. So, mixing content lang po ito, no? So, ano po masabi nyo nga po dito sa kasinungalingan na naman po na ginawa ni Sara Duterte? So, kayo ba napansin nyo ba yung pagkakaiba-iba na mga statement ni Sara regarding kung paano niya ginastos yung confidential fund? At ngayon naman mga kababayan, sinabi naman ni Sara na ginamit niya raw po yung confidential fund para labanan daw po yung kahirapan na
Hindi namin niya pasiga do'n. Oh, 'di ba? Ano attorney tuloy, Secretary ka do'n pakimura nga 'to. May tanga, eh. So yun mga ka-Street Wise, so diyan po sa Team Replay siyempre pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na nating content. So thank you, salamat and bye-bye.